maghiwalay ka sa asawa mo. Kasi yung anak mo nag-iisa na maliit na 1 year old na hindi mo pwedeng dalhin kahit saan ka magpunta. Kapag ikaw ay umalis at iniwan mo yung 1 taon mong anak, sino mag-aalaga? Kapag ikaw ay umalis ng ilang taon, ang anak mo na iwan, walang tatay na maiiwanan dahil hiwalay ka sa asawa mo, saan ka pupunta ang anak mo? Ano ang mangyayari sa pagdating mo doon? Hindi ka rin magiging payapa kahit kumita ka ng malaking pera. Sabi niya, hindi. After 6 months, kukunin ko yung anak ko. Sabi niya, ipipetition ko, magtitiis na ako ng 6 na buwan para ipaalaga sa yaya. Pero after 6 months, sabi niya, ipipetition ko yung anak ko, makukuha ko. Pwede ko ilakad yan. After 6 months, umiiyak sa chat, umiiyak sa tawag sa akin. Sabi, pwede bang tulungan mo ako makapagutang ng malaking pera kasi sisirain ko yung contract sa amo ko, sisirain ko yung contract ng pamasahe ko papunta rito para makauwi agad kasi hindi ko kaya na ako'y ilang buwan pa na wala sa anak ko. Hindi ko maubos maisip pagkakasakit ng anak ko, wala ako sa tabi niya. 1 year old. Sabi niya, hindi rin ako makatrabaho ng maayos kasi sabi niya, naiisip ko rin yung anak ko. Wala siyang ama. Ang sabi sa akin, pwede bang tulungan mo ako? Sabi ko sa kanya, alam mo, tinutulungan na kita noon. Kailangan, simple, sabi ko sa kanya, noon pa lang alam ko na hindi kalooban ng Panginoon ay gawin malis kasi hindi mo pwedeng iiwan mo anak ko. Alam niyo, sabi sa akin, pwede bang tulungan mo kapangutang ng 100,000? Tapos, napipirma ako ang gahanto dito eh. Ako ang magiging, sabi ko, kilala kita, sabi ko, hindi bagay sa'yo mangutang. Ngayon, sabi ko, pinayuhan ko ganito. Sabi ko, kausapin ko yung amo mo, yung contract na sinira niya, babayaran niya muli, yung pamasahe dinala niya, yung pamproseso ng kapapit niya, kasi sa amo niya galing yun, may contract na pag hindi niya tinapos, babayaran niya lang yun. Pati yung pamasahe niya pabalik. Sabi ko, kausapin mo yung amo mo, gawin mo, makiusap ka, sabihin mo, ito yung kalagayan mo, magpakumbaba ka, makipag-bargain ka, hulug-hulugan mo, bawat buwan, magtipid ka, maghanap ka ng sideline sa kahit na anong paraan, mag-tutor ka, mag-ano sa restaurant, mag-Jollibee, waiter ka kahit saan, kumita ka. Tapos sabi ko, yung padala mo dito sa Pilipinas sa mga mahal mo sa buhay, kausapin mo, bawasan mo, magtipid sila. Alam niyo, nag-text, nag-ano sa akin, nag-email, sabi niya, nakausap niya ang amo niya, pinayagan siya na maghulog-hulog hanggang October. Tapos sabi niya, may nakita siya sa restaurant na Friday, makapag-waitress siya na sa fast food. Tapos sabi niya, babawasan ko ng ilang libo yung padala ko sa aking kamag-anak. At lahat ng aking sweldo na natira, bawas lang yung padala ko sa kamag-anak, inuhulog ko. Tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, ilang buwan na lang isip mo. Kung October, tapos ka na. Sabi niya, oo nga, sabi niya, October, katapusan, pwede na ako. Tapos sabi niya, alam ko, ilang buwan na lang, magiging payama ka. Kalooban. Imagine suffering or obedience. Ano ba pipiliin? Mamimili lang tayo. Sa suffer ka lang din naman, di ba? Piliin mo na ng sumunod sa kamantayan ng Panginoon kasi ang suffering o yung paghihirap, walang kapayapaan ay kawalan ng pagsunod sa Panginoon. Ano ba desisyon na meron ka ngayon? May desisyon ka ba na nakapaloob ang iyong magiging Kristiyano pagsunod ng paglilingkod? May desisyon ka ba na nakapaloob na ang mga mahal mo sa buhay lalo na maliliit sa asawa mga anak ay magkakaroon ng pagputol o pagkakaroon ng paghadlang? Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng mabuo ang iyong pamilya, mabuo ang iyong relasyon sa Panginoon kasi ito ang nag-isip ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at matalangin. Ang sabi ng sa susunod na linggo, nais ko pong sabihin na ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay may apat na magandang senyales. Una, it connects you to your life's purpose. Madidiscover mo ang magandang layunin at pag-anbon ng buhay sa iyo. Number two, it connects you to your deepest values. Yung nais ng puso mo, yung value at kahalagaan na nakatanim sa iyo, tatanggalin yung temporal values, yung pangsamantalang mga bagay na akala mo gusto mo. Papalitan
yung maging mas malalim at kalapit sa Diyos, let us obey the will of the Lord. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nandito po ang iyong mga anak. Nandito po, Panginoon, ang inyong simbahan. Kasama ang inyong lingkod, nais po namin ipanalangin, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin sa maikling oras na ito ay yung po dagdagan, emphasize, Panginoon, ang mensahe na kami ay itreat mo as relational being, na nais po kami, Panginoon Diyos, maging kaisang malapit sa iyo. At the same time, Panginoon, sa lahat ng mga mahal sa buhay na binigatiwala mo sa amin, ipadaluyin ang relasyon na iyo. Upang kami, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng pagdaloy ng tagalakan, pagdaloy, Panginoon, ng kapayapaan, at pagdaloy, Panginoon, ng layunin sa buhay. Sa ating panatalagi, hindi ako magtatapag ngayon, pero mamaya sa altar call, bago tayo mag-close, doon po sa ating pagkakanta ng ilal, doon sa mga may panalangin, may desisyon, may gusto ilapit sa Panginoon, at gusto nyo may panalangin, pakitaas po kamay na ito ay ating ipapanalangin. Sige po, panatiliin po ninyo nakataas. Salamat po, nakita po ng Panginoon niya. Sa inyo po pagtaas, panatiliin po ninyo nakataas. Mamaya po, bibigyan kayo ng opportunity. Nakita po natin yan. Doon sa mga may urge na lumapit mamaya, at mamaya bibigyan kayo ng opportunity lumapit. Doon sa mga nagtaas ng kamay na yan, nais ko po ipanalangin niyo sa pagkakamay. Tayo po bibigyan ng panalangin. Panginoon, nandito po ang iyong mga anak, mga nakataas ng kamay. Marami kami, Panginoon, battle sa loob ng aming puso. May mga battle kami sa aming kaisipan, Panginoon. May mga battle kami, Panginoon, engaged by the enemy, Panginoon. Spiritual battle, Panginoon, pagsirahin ang relasyon namin sa iyo. Spiritual battle and emotional battle na pagsirahin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay pinagkatiwala. Dalangin po namin, Panginoon, abutin mo ang mga kamay na nakataas. Symbolically, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kamay at nakapaloob sa aming kamay ang aming buhay, Panginoon, na nais po namin ngayon sa iyo, Panginoon. Gibuhin mo ang mga kapatid at mga magulang, mga mahal sa buhay, Panginoon, na naglaas ng kamay rito. Dalangin po namin na kami ay magkaroon ng lakas ng damdamin ng pagpiliin palagi ang aming mga mahal sa buhay. Piliin ka namin bilang pinakadakilang pagmamahal sa amin at panatiliin namin ang desisyon na kami ay magiging buo sa iyo at sa aming mga minamahal sa buhay. At lahat ng material na bagay ay paghuli, pangalawa lamang sa lahat ng tinatangi ng puso na pinagalaw mo sa amin. Dahil kami, Panginoon Diyos, ay mga buhay na nagmamahal, na minamahal upang magmahal at magpalitan ng pagmamahal sa mga tao na yung binilis. Maraming salamat po. Ako'y manatiling hanggang sa amin. Ngayon, mamaya sa aming pagkanta at patuloy sa buong linggo nito sa aming pagugulay ng pagsunod sa iyo. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay